Char. Hello mga kababayan, this is Ryan. You are watching again my vlog for our today's episode. Sana all fresh. Ayan, 2 PM pa lang po dito sa Croatia, sa Dubrovnik. And fresh from the duty tayo. So pauwi na ako ngayon ng bahay. And ito pa rin bagong vlog na naman tayo. So for our today's episode, pag-uusapan natin kung bakit na maganda. So far, experience ko, bakit ayos mag-work sa mga supermarket, sa mga retail shops dito sa Croatia. And pag-usapan natin yung mga ganap sa daily life natin dito. Ayan. But before anything else, if you haven't yet subscribed, if you are new to this channel, sa energy, diba na ako? Please help me to reach 5,000 subscribers. Ayan, maraming salamat po talaga sa lahat ng mga patuloy na nag-subscribe. Patuloy na mga nagko-comment. Ayan, mag-support tayo ngayon. So doon na ako mag-iintay mismo sa pinaka main bus terminal. Malapit lang naman, para makita ko kasi kung yung ibang station pa dito dinadaanan ng bus namin, para hindi ako nag-ahabol sa oras minsan. So ayun, tirik ang araw pero napakalamig po. Ang ganda-ganda ng pagkakakuha natin, ang ganda ang sunlight, no? Ayan, so lalakad na ako. So schedule ko kasi ay 7 AM, from 7 AM to 2 PM. And tomorrow, ganun ulit yung schedule ko, 7 to 2. So talagang 7 hours lang talaga siya, guys. And walang OT, which is okay lang sa akin kahit wala akong OT. Mas gugustuhin ko talagang umuwi ng nasa oras. And pabor sa akin yung 7 to 2. Siguro dahil morning person ako, mas gugustuhin kong puyat basta umuwi ng maaga kaysa papasok ang kompleto ang tulog pero late naman ang uwi. So masabor sa akin yung ganitong oras. Inshallah laging ganito. Ayan yung port. Ayan, dyan mismo yung mga ferry, mga kinamberlo ito. May mga Pinoy dyan, Hotel Petka, yung church. Although talaga nakakadry lang sa kamay, naka-adjust pa ako. And ito na yung pinakamalamig na buwan for sure, January. So pababa yung temperature, napakalamig. Pero in fairness hindi talaga siya maulan. Unlike last year, December talaga, since nag-a-advent kasi ako noon, December last year. Grabe, bibihira umaraw. Ngayon parang bibihira umulan. So ayan, lakad-lakad tayo. Sa mga nagtatanong, ano ba yung ginagawa ko sa duty? Since baguhan lang naman tayo. Ano lang, lalo siguro sa mga experience sa mga supermarkets. Ano lang, mag-restock ka lang ng mga supply. I-arrange mo lang, maka-FIFO ka lang. And walang pressure. So far hindi rin nila ako napakailaman sa mga ginagawa ko. Basta, sabi lang sila kung gagawin, yun na, dadalatsa na ako nun. Kasi, yun naman lagi sa trabaho dito. Kapag nag-start ka na, paulit-ulit na lang yung gagawin mo. So, ganun lang, sanayan lang din. And tapos, yun lang talaga, hindi ako naghahabol sa oras. Wala akong kotang hinahabol na kailangan ito, puno tong shelf na to, ganyan. Wala. Talagang go lang, chill ka lang. Tsaka only break. Mag-break ka kahit ano oras mo gusto, basta may naiiwan doon sa loob. At talaga, hindi ka na busy. Kasi yun nga, doon nga ako yun nga yung trabaho ko. Refill lang tayo ng mga shelves nila. Yun lang, pagkatapos wala na. Naglilinis nila ako ng sahig, walis-walis na lang ako. And ayun, talagang 7 hours na duty. So, I'm really looking forward na may makasama naman akong Pinoy. Kasi walang Pinoy. And ang pinaka-challenge na trabaho na to, guys, ay yung language. Hanggat maaari talaga, kailangan marunong ka mag-Croatian language. Kasi kahit sila, yung mga katrabaho, nahihirapan sila masyado. Sa bandaan ko dito. Di ba na ako, guys? Tapos, ayan.
Ano pa bang mga ginawa ko? Yun lang, as in, wala talaga akong ibang ginawa kundi mag-refill ng mga supplies sa shelves nila. Tapos, ayun, nakalagay lang ako ng mga presyo. May mga standards sa sila. So, siguro sa may mga experience na nagtatrabaho, alam yun na kung ano yung mga tinitingnan. Bago lagyan ng presyo yung mga produkto. So, inahabol ko yung bus. Kasi kailangan ko mahabol yung bus talaga. Dito ako sa may pinaka-main terminal kasi sasakay. Ayan. And, ayun, may inimit akong bagong part-time. So, may part-time tayo ng 1 month. So, malalaman nyo kung ano yung magiging part-time job ko dito. O, diba? Ang ganda ng pasok ng 2024 sa atin. Takbo lang ako guys, ha? Ayan o, Diyos ko. Kailangan ko mahabol yung bus. Ito yung bus terminal. Ito lang bus terminal dito. Ay, ito yung bus terminal. Check ko. Ayan, bus. Ayan, nakahabol ako sa bus. Buti na lang talaga. Nakakahinga lang, kaso ibang bus number 2. Pero ito talaga mababasa, tapat ang bahay mismo. At least. So sa mga curious, ano yung magiging part-time job ko dito? 1 month kasi yun. So ang gagawin kong part-time ay pet sitting tag. Gusto nyo yun? Yun part-time lang. Kalaga lang ako ng pusa. Kasi yung amo ng pusa ay magbabakasyon. Aalis na. Babakasyon siya. So, thank you kay Madam Perez kasi na-refer tayo. Eh, pwede naman ang hayop sa bahay. Ako pwede. Char! 1 month. Hanggang February 11. So, more than 1 month yun. So, gano'n ang gawin nyo guys kapag gusto nyo part-time job dito. Ipon kayo na mag-ipon ng mga kakilala nyo. Hindi lokal, mga may asawang lokal. Kasi marami ko pang mga mga lokal dito. Yeah, syempre, dapat pagkakatiwalaan. Kilala kayo ng mga i-refer, mag-refer sa inyo. Okay kung kayo ng part-time. Tapos di ako pagod. Nasa bahay lang. Tapos pakakainin ko lang. And maganda rin yung ano kasi, so yun yung ibang connection na tayo. Maganda rin yung status sa buhay ng kamaalang. Guest relation manager ata siya sa hotel dito siya. Di mo malay mo. Kaya biyahe na tayo guys. Unang naging connections. It's for your own sake. More chance sa winning. Yung biyahe lang ako guys. Balita ko kayo kung anong nangyari after namin mag-meet. Actually sa bahay na kasi siya pupunta. Doon na lang kasi para daw ma-familiar yung pusa doon sa bahay. So balitaan ko kayo ngayon. Ayan guys, nakakalindi talaga magbiyahe. So ito yung bahay natin, yung store. Pero hindi ako dyan nagwa-work ha. So ayan, tahimik dito. 2:30 pa lang. Mga 30 minutes ako nagbiyahe. Okay, ayan, right now home guys. So tatanggal muna ako. Stiff neck tayo. Nagasain pa ako. Luluto.
Kasi nga, naabutan kami ng closing ng mga mo, di ba, nag-New Year. Eh, sarado dito mga supermarket kapag holiday. So, yun din yung maganda kapag nag-work ka sa mga retail shops. Pag holiday, wala kang pasok. Tapos, kapag bisperas, may tendency din na wala ka rin pasok. So, ayun, 2 days ako nakapahinga. Tapos, back to duty ulit. So far, okay naman. Okay yung trabaho natin talaga sa mga retail shops. Maayos. Kasi nga, hindi ka naghahabol sa oras, walang pressure. Basta maano mo lang yung trabaho, maayos. And, syempre, puno yung mga shelves, walang problema. Ay. So, inatay ko lang mag 3 PM, tapos di ko sure, wala pang message sa akin yung nagpapaalaga ng pusa. Excited na ako mamit yung pusa. Kasi kahapon, pauwi ako, galing akong Old Town, nagsimba kasi ako. May namitin akong pusa, stray cat. Eh, gusto ko iuwi dito. Kasi, feel ko bulag siya eh. Na ano lang ako kasi, malinis yung mga stray cats dito ha. And natatakot lang ako kasi baka mamaya mayroon palang mamayari ng pusa. Ayun, bata pa man din yung pusa na yun. So, sana okay lang siya. And yun nga, tapos today, itong date na to, January 2 ata na... Nag-check ako na memory sa Facebook. Ito yung date na namatay yung pusa ako sa Pilipinas. Diba? What a coincidence. Eh, yung pusa nakita ko kagabi, kakulay ng pusa ako sa Pilipinas. Hi. So, yun. Kasain muna ako, tapos balitan ko kayo kung ano yung mga magiging ganap mamaya kapag namit ko na yung si Madam Shki. Char. Oh, yes, you're happy. Okay. I'm not gonna take too much of your time now. You let me know when. Oh, you let me know whenever we can bring her on the 8th. Okay, guys, ayan. So, oras natin na yun, alas 5 pa lang pito ng hapon. And namitin na si Manchita. Manchita! Ayan, ang pangalan ng pusang aalagaan ko ng 1 month. So, yung amo niya ay from Ecuador. Si asawang Croatian. So, uuwi ng Ecuador kasi yung mag-asawa. So, hindi nila pwedeng dalhin si Manchita sa Ecuador. Ang ganda ng pusa. Tsaka akala ko talaga sobrang liit pa niya. Buti na lang, yung nakita ko pusa kahapon sa story ko, nakita niyo. Ano siya siguro, mga sakto-sakto lang. Hindi siya kuting, hindi din siya adult. Mga bata-bata pa. Tsaka ang ganda ng kulay. Tapos parang pusa lang sa Pilipinas. Basta ang ganda-ganda. Tsaka halata-kalagang-alaga, guys. Hindi siya kumakain ng kanin. May cat food talagang ibibigay. So, by January 8, ayun. Nasa amin na muna si Manchita. Sa pangangalaga ko muna. And, ayun. Kung magkano magkapag-uusapan, tabalita ko na lang kayo kung magkano. Pero yun yung sa mga magagandang sidelines dito, guys. Kasi, although maraming mga part-time na naglilinis, tapos, ayun, sa mga restaurants. Pero, yung ganito klaseng part-time na mag-aalaga ka lang ng pusa o ng aso, eh, for me, pabor na pabor talaga sa akin. Kasi, alam mo yun, sa bahay lang yung pusa, aalagaan ko lang. At at the same time, nalilibang din ako. Kasi, may kalaro ako dito sa bahay pag uwi. So, ayun. So, abangan nyo sa ating mga soon vlogs, sa mga vlogs natin. Ayan, na makakasama nyo si Manchita sa ating vlogs. So, thank you so much guys for watching. I hope na nagkaroon kayo ng kating idea or nag-enjoy kayo kahit paano sa ating short vlog for today. If you have any more questions or suggestions, just comment nyo lang and I will answer that for you. So again, please help me to reach 5,000 subscribers and please don't skip ads. And yun, until to my next video guys, I will see you in my next vlog. Ciao! Hi! Char! Anong magagawa?